Mga kabayan, mga katambay, kamusta po lahat? Si Manong po, nagbabalik po dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod, samahan niyo po ako, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po okay po tayo, lalo-lalo po binabagyot, binabaha po ang ating bayan, mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, pinagpipiestahan po ng mainstream media. Ito pong pahayag ng Presidente ng Amerika dito po sa banat ng ni Donald Trump sa dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin at talagang pinagpipiestahan po at komentuhan po natin ang balita, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. May hirit si US President Donald Trump laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang bilateral meeting with PBBM sa White House sa Washington, D.C. Binanatan ni Trump ang dating administrasyon. Hindi raw nito alam ang kanilang ginagawa noong panahon nito. Yeah, I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. Dinatikos din ni Trump ang foreign policy noon ni FPRRD at pagiging malapit niya sa China. Yeah, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You could deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed and they came right back to us. Yan po mga tambay, ang pinagpipiestahan po nila ngayon na magandang linggo. Yan po, pinagpipiestahan nila mga tambay. Ito pong pahayag ng Presidente ng Amerika na pagbatikos daw po kay dating Pangulong Duterte. Komentuhan po natin. Hindi po ba napakaganda po ng ginawa ng dating Pangulong Duterte na foreign policy niya? Hindi po siya nagpaka-tuta. Hindi po siya hawak sa ilong ng Estados Unidos. Di po ba napakaganda po na ekonomiya natin? Hindi po ba? Kahit nga nagkaroon ng pandemya, hindi po totally bumagsak ang ating ekonomiya. Kahit po ang World Bank po hindi po nagsalita. Katulad po ngayon, ang World Bank ay nagsasalita po na ang ating bansa ay nagdidelikado po ang ating ekonomiya. Mas malaki po ang ginagastos at inuutang natin kaysa po sa pumapasok na mga investor mamumuhunan sa ating bansa. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po kasi nasabi ni Donald Trump noong mga panahon na yun. Kasi siya po, naging presidente rin po siya noon noong panahon po ni Tatay Digong. Hindi po ba? Hindi po nila naisahan. Hindi po kasi naisahan ni Donald Trump ng Amerika ang Pangulong Duterte. Lalong-lalo po sa ekonomiya. Lalong-lalo po rito sa mga tarif-tarif. Hindi po katulad ngayon, kayang-kaya po ng Amerika ngayon na nakaupo. Lalong-lalo po sa sinasabing foreign policy. Hindi po ba? Katulad po niyan. Ano po nangyari sa ating bansa? Hawak na naman po tayo ng Amerika sa ilong. Hindi po ba? Nagpaka-aso na naman umano ang ating bansa sa Amerika. Kontrolado po nila ngayon ang ating bansa. Hindi po ba? Lalong-lalo po yata ang ekonomiya. Saan ka nakakita? Never mangyari po. Never mangyari sa kasaysayan po ni dating Pangulong Duterte yung pinapasok pong agreement po ngayon ng pamahalaan natin. Hindi po mangyayari kay dating Pangulong Duterte yan. Lalong-lalo po yung mga produkto natin. Yung mga produkto natin na papasok sa Amerika, tapos ganyang kalaki ang ating buwis sa kanila. Samantalang pagka sila magpapasok ng produkto sa ating bansa, ay wala silang buwis sa ating bansa. Hindi pwede yan kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At napakaganda po ng foreign policy ni dating Pangulong Duterte kaysa po ngayon. Ngayon po kasi, kontrolado po tayo ng Amerika. Lalong-lalo po, hindi po tayo po pwedeng makipagtransaksyon, lalong-lalo po kung walang dikta umano ng Amerika sa panahon ngayon, sa pakikipag-usap at pakikipag-agreement ng pamahalaan po ngayon. Hindi po ba? Hindi katulad kay dating Pangulong Duterte, kahit kaninong bansa, pwede tayong makipagnegosyo. Pwede natin ibenta ang ating produkto, hindi lang sa Amerika. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung malaki ang offer o kikita
ang bansa at kikita ang mga negosyante sa ating bansa. Maliit man o malaking negosyante, malaki ang chance na kumita ka pa ng mas maganda kaysa hawak ka sa ilong ng isang bansa, kontrolado ka na para kang tuta o aso. Hindi po ba? Kaya nga nagtataka tayo, bakit nagkaganito? Ganito po ang nangyari sa ating bansa. Pumayag ka, gumastos ka pa ng isang damukal na pera para pumunta sa Estados Unidos. Tapos, ang magiging kasunduan nyo lang, ganito lang ang mahihita ng Pilipinas. 1% ang naibawas mo. Tapos, isang damukal pa ang ginastos ng bansa para sa pagpunta mo riyan. At talon-talo pa ang bansa. Hindi po ba? Ang tanong nga po ng ating mga kababayan, nagkaroon kaya ng under-the-table agreement dyan? Hindi kaya? Dahil may issue raw po ang asawa dyan sa Amerika, lalong-lalo sa pulburon. Baka daw po, yan ang isang dahilan, mga kababayan. Nagtatanong lang si Kamano. Hindi naman masama magtanong. Dahil may issue talaga ng pulburon ng asawa sa Amerika. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, expected na po natin yan sa Amerika. Kasi 6 na taon po kasi nilang hindi nahawakan ng Pilipinas. Hindi po sila kumita. Hindi po nila nakontrol ang Pilipinas ng 6 na taon. Talagang ang Pilipinas ng 6 na taon, kay dating Pangulong Duterte, wala po siyang kinikilingan. Halos lahat po'y kaibigan ng ating bansa. Napakaganda po ng kanyang foreign policy. Di ba? Wala tayong kaaway. Lahat kakampi natin. Lahat pwede tayong makipagnegosyo. Pwede nating ibenta ang ating mga produkto. Hindi po ba? Hindi lang po sa China. Sa Russia. Kahit saan. Diba? Sa buong mundo na talagang papasok sa ating bansa at tatangkilikin ang ating mga merkado. Hindi po ba? At hindi tayo pinapatawan ng 20% na taripa o 19% na tarif na mga bansa at tulad ng ating mga kausap na nakikipag-deal ang bansa, lalong-lalo sa negosyo. Hindi po ba? Hindi po katulad ngayon. Kontrolado ka na. Ang bansa mo'y hawak na sa ilong, mga kabayan. At nanganganib pa ang ating bansa na ang ating bansa ay maging gawaan pa ng bala nila. Na alam naman po natin, pagka nalagay sa ganyang alanganin ng bansa, lalong-lalo kung meron kang pandigma na wala ka namang kaaway, ay unang tinitira yan. Hindi po ba? At napakarami pa po, mga kabayan, na hindi po nagustuhan ng Amerika ang Pilipinas noong panahon po ni Pangulong Duterte. Kasi pati po yung mga EDCA site na yan, di ba? Wala po yan. Hindi niya po pinarami yan. Meron po, kaya lang hindi po kasing tulad ngayon na napakarami po. Hindi po ba? Yung kampo, yung teritoryo, at napakarami po ngayon na sinasabing nagawa ng Amerika dyan sa ating bansa. Lalong-lalo na nilalagyan po nila ng armas. Hindi po ba? Kaya po, yung sinasabi po ng media, mga kabayan, sila lang po ang naninira sa dating Pangulong Duterte. Umasenso at umunlad ang bansa natin. Hindi po tayo naisahan ng Amerika. Wala pong nagawa ang Amerika sa talino at husay ni dating Pangulong Duterte, lalong-lalo po pagdating po sa usaping panlabas, lalong-lalo po sa mga foreign policy. Napakagaling po. Hindi mo maisahan si dating Pangulong Duterte katulad ngayon nang pinapasok ng ating bansa. Pumasok ka sa isang agreement, natalo ka, na wala kang kapana-panalo ang iyong bansa. Ano ang magiging panalo mo? Sasabihin mo lang, protektado ka kung merong maikipagdigmaan sa'yo, o sasabihin, gegirahin ka, protektado ka, lalo kang mapapahamak. Hindi po ba? Dahil ang bansa mo ang madudurog. Di po ba? Napakaganda nung wala kang kaaway. Di po ba? Lahat kakampi mo at nakakapag-negosyo ka pa sa kanila. Hindi po ba? At marami ka pa nabibigyan ng trabaho sa bansa mo. Katulad ngayon, mga kabayan, ano po ang naibibigay na trabaho po pagka ganito sitwasyon sa ating bansa? May naibibigay po bang maraming trabaho ngayon ang gobyerno ngayon? Sa tingin nyo, na ganito, na nakakiling, one-sided, at nagpapakatuta ka, hawak ka sa ilong ng isang powerful na bansa, at sasabihin lang sa iyo ng powerful na bansa na katulad nito, kung sino lang ang pwede mong bentahan ng produkto mo. Pagka hindi po nila gusto at hindi nila kaalyado
ay patay kang bata ka. At babarating ka pa. Hindi kaya. Babarating ka pa. Ang pinakamasakit, lahat po, puro pabor sa kanila. Wala halos pabor sa ating bansa. Kaya yung talino ni dating Pangulong Duterte, ikukumpara mo sa Pangulo ngayon, media na lang ang naniniwala sa talino ni Pangulong Marcos. Pero ang matatalinong Pilipino nag-iisip, hindi pagpapalit ang talino ni dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na po pagdating po sa usapin sa Amerika. Never pong naisahan, never natalo si dating Pangulong Duterte, lalong-lalo pagdating sa foreign policy, lalong-lalo po sa ekonomiya, lalong-lalo yung papasok sa ating bansa na mga produkto nila na ganyan ang sitwasyon. Pagdating sa kanila, 0. Pagdating sa atin, 19%. Para kang ginisa sa sarili mo mantika. Hindi po ba? Kaya dito po, pinagpipiestahan po nila ito dahil binatikos daw po. At sinasabi ni President Trump kay dating Pangulong Duterte na hindi niya alam ang ginagawa niya. Kasi po, 6 na taon na hindi sila naisahan. Hindi nila naisahan si dating Pangulong Duterte. Wala po sila halos nagawa. Hindi po sila kumita ng napakaraming pera sa Pilipinas. At hindi nila nalagyan ng isang damukal na kampo o site o EDCA o itong mga EDCA, itong mga site ng mga kampo ng Amerika sa ating bansa, isang damukal na. Hindi po nila nalagyan yan ng mga kampo nila. Hindi po ba? Ngayon, nakapalibot na po sa ating bansa at marami pa silang nilalagay dyan, mga pandigma na ang bansa po natin, isang araw magigising na lang tayo. Baka pinupulbos na ng kalaban ng Amerika. Huwag naman sana, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang pinagpipiestahan po nila ngayon, ang dating Pangulong Duterte, ay talagang kinakagat po. Kagat-kagat po ng media, mga tambay, na sinasabi po ng media na ang dating Pangulong Duterte ay binabatikos ng Pangulo ng Amerika. Kaya lang binabatikos yun dahil ang presidente ngayon ay kayang-kaya niyang lukuhin, umano, at bulahin. At utu-utuin na parang aso na binibigyan mo ng buto, umano, at hawak mo pa sa ilong na hindi po nila nagawa kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba, mga kababayan? Nakakalungkot lang. Naging tuta na naman tayo ng Amerika. Sunod-sunuran na naman tayo sa kanila. Nakakalungkot lang po. Maraming salamat po, mga tambay, sa nagusto po na ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At ganun din po, lagi ko pong hinihiling na magkaisa po tayo ng panalangin at dasal sa pamilya Duterte, sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte, na maingatan po ang kalusugan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at mailayo po sa kapahamakan at makabalik na rin po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Muli po, mga tambay, wag po tayo basta-basta maniwala po sa mga binabalita po ng mainstream media na ang dating Pangulong Duterte ay walang talino, walang galing na naging Pangulo sa ating bansa. Alam po natin yun sa puso natin, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.